Ika-6 na kabanata, ang lihim ng apelyido. Hindi na ako nakatulog mula nung panaginip na yon. Buong gabi, pinakiramdaman ko ang paligid. Tahimik pa rin, pero yung klase ng katahimikang parang may laman. Kinabukasan, habang abala si Ate Leti sa panonood ng telenovela at si Kuya Dario naman ay tulog pa mula sa shift niya, bumalik ako sa kahon. Kinuha ko ulit yung papel na natagpuan ko kagabi, yung may salitang salindugo. Habang hawak ko yun, napansin ko ang ilalim ng kahon. May parang palubog na kahoy na tila may sinadyang maliit na ukit. Pinilit kong tanggalin. Pagbukas ko, may isa pang papel, mas luma, at isang lumang birth certificate. Pangalan ng sanggol, Elmer M. Salindilim. Nanlamig ako. Hindi ito apelyido ko ngayon. Akala ko, Martinez ang apelyido ko. Yun ang gamit ko mula't simula. Pero sa papel na to, ibang apelyido ang nakalagay. Salindilim. Parang isang selyo ng pangalan. Parang lihim na ayaw ipaalam sa akin. May isa pang sulat. Sulat kamay. Malabong tinta, pero mababasa pa. Kung nabuksan mo na ito, ibig sabihin ay gising na siya. Ipinanganak ka sa lahing tagabantay, Elmer. Ang salindilim ang angkang huling tumayo laban sa nilalang ng sinapupunan. Ngunit ang kapalit ng pagkaalam mo sa apelyidong ito ay ang pagsunod ng anino sa iyo. Hanggat may buntis, may halimaw. Hanggat may salindilim, may babantay. Humigpit ang hawak ko sa papel. Bakit itinago ito sa akin? Bakit si Lola na akala kong simpleng matanda lang ay may ganitong lihim? At bakit parang lahat ng ito tinatahi para sa akin? Bumangon ako, lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa lumang bahagi ng bakuran. Doon, may maliit na kubo na hindi halos pinapansin. Matagal nang wala raw nakatira roon ayon kay Lola dati. Pero ngayon, para siyang hinihila ng kung anong di ko maipaliwanag. Pagbukas ko lang pinto, amoy alikabok at insenso. Sa loob, may altar. May mga lumang larawan, itim puti. Isa sa mga larawan, agad kong nakilala. Si Lola, bata pa. Katabi niya ang isang lalaking matangkad, maitim ang utis, matalas sa mga mata. At sa baba ng larawan, nakaukit sa frame, Isidro Salindilim, bantay ng ika-4 na henerasyon. Pinagmasdan ko ang paligid. May mga sinaunang gamit, banga, lumang orasyon, at walis tingting na pinatuyo na't nilagyan ng lubid na pula. Parang altar ng pangkontra. Parang shrine ng kaluluwa ng mga bantay. Tapos napansin ko ang isang sulok. May mesa. Sa ibabaw nito, may itak at isang piraso ng tela. Ang tela, puti pero sa gitna may mantsang mapula. At nakasulat, isalin ang panata. Hindi para sa sarili, kundi para sa susunod. Ang tagabantay ay hindi nabubuhay para sa sarili. Nabubuhay siya para sa tiyan. Pagbalik ko sa bahay, tahimik pa rin si ate. Pero paglapit ko sa kanya, bigla siyang napalingon. Kuya. Mahina ang boses niya, pero malinaw. Nanaginip ako. Anong panaginip? Tanong ko agad. Tumingin siya sa akin, diretso, walang sitit. At sabi niya, hindi ka dapat ang anak, pero sapat na ang salindilim sa ngayon. Parang binuhusan ako lang malamig na tubig. Hindi lang ako ang pinapakita sa panaginip. Hindi lang ako ang binabantayan. Baka si ate, hindi lang buntis. Baka dala niya ang kasunod. Abangan ng ika-7 kabanata, ang pagnanakaw ng bata.
Dito malalaman ni Elmer kung bakit hindi lang basta laman ng sinapupunan ang gusto ng nilalang, kundi ang kaluluwa ng sanggol mismo.